Buksan natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 1. Ang bibigyan natin ng pansin ay ang verse 9 to 10. Pero gusto kong basahin ang verses 1 hanggang 10 upang mapasariwa sa atin ang konteksto ng mensahe. Ganito po ang pagkakasabi, verse 1. Si Pablo na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa Colosas, sumainyo nawa ang biyaya at kapangyarihang mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa aming pananalangin para sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan, ang ebanghelyo na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutuhan kay Epapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo, at siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ito ang salita ng Panginoon, at nakasentro po rito sa mga talatang ito, 9 and 10, ay tungkol po sa panalangin karapat-dapat kay Kristo. Panalangin karapat-dapat kay Kristo, tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat tinuruan niyo kami, Ama, mula sa iyong salita, kung paano kami manalangin na karapat-dapat kay Kristo. Sapagkat napakarami pong panalangin na marahil, Panginoon, ay tapat at mula sa puso, ngunit hindi po naging karapat-dapat kay Kristo. Nawa turuan niyo kami, Ama, na manalangin na maging karapat-dapat lamang kay Kristo ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kailan kayo kadalasang nananalangin, mga kapatid? Alam natin, kapag tayo nananalangin, medyo nasa panganib ang buhay natin sa ating kalagayan, o di kayo may malaking problema, kaya tayo dumudulog. At kuminsan naman, para maging mukhang reliyoso, every morning, bago bumaba ng hagdanan, nananalangin na tayo at ating ipinapasa Diyos ang bumaghapon na ating gawain. Well, hindi po masama ang ganong panalangin, pero dapat di nating bigyan ng halaga ano ba yung panalangin na itinuturo sa atin ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita, sapagkat ang salita niya ay panay puno ng panalangin. Tulad na lamang ng Salmo, alam natin, buong Salmo ay panalangin, sang-awit panalangin. Alam niyo, pagdating sa panalangin, makikita natin ay isang kahangang halimbawa rito ay si Monica. Si Monica po ay nanay ni Augustine of Hippo. Si Augustine ang tinaguriang the father of Reformation. At siya po ay isang father ng dalawang pananampalataya, sa Reformation at sa Roman Catholic. Si Agustin po ay pinanalangin ni Monica ng kanyang nanay
sa loob ng 17 years. 17 taon niyang idinulog sa Panginoon sapagkat si Monica is a faithful Christian mother. Wala siyang tigil. Ngunit sa kanyang pananalangin, nakikita niyang kanyang anak si Augustine ay lalong lumalala. Nagiging masama, sumusunod sa mga barkada at higit sa lahat, halos buhay niya ay nasa sex. Yan ang buhay ni Augustine of Hippo. At hindi tumitigil si Monica sa kakapanalangin for 17 years o more than 17 years, hindi siya tumigil sa kakapanalangin hanggang sa lalo pang lumala si Augustine. Siya po ay sumama sa doktrina, false doctrine about Manichaeism. Na Manichaeism, mga kapatid, ito po yung relihiyon na naniniwala ng dalawang Diyos na nagkakalaban, the good and the bad. Naniniwala na mayroong dalawang Diyos na naglalaban. At lahat ng kanilang resulta ng paglalaban ay tayo. Tayo ay lumalabas dahil sa labanan ng between good and evil, God. At kaya napakasama po nito sapagkat hindi naniniwala ang mga tao sa doktrinang ito na sila'y makasalanan, bunga lamang ng pag-aaway between gods, the two gods, the good and evil. At kaya hindi umamin ng kasalanan, wala talagang pag-asa. Pero isang araw, habang si Augustine ay naggano ng buhay niya, na-influensyan siya ng isang tapat na lingkod ng Ebanghelyo. At ito ay, ang pangalan niya ay si Ambrose, the Ambrose of Milan. At nakapakinig siya at unti-unti siyang nakakaunawa sa biyaya ng Panginoon kung anong kahulugan ng kasalanan, kung anong kahulugan ng pagiging isang totoong mananampalataya. Hanggang siya po ay nagbasa ng Biblia. Wala na siyang ibang ginagawa kundi ang magbasa ng Biblia at tinitignan niya ang luha ng kanyang ina na si Monica for 17 to 18 years na pinagpe-pray siya na maligtas. Kaya nga, sa biyaya ng Panginoon, naligtas si Augustine. In conclusion, nakita niya ang biyaya ng Panginoon. Una, luha ng kanyang ina sa panalangin na walang tigil. Ikalawa, sa katapatan ng isang lingkod ng salita ng Panginoon na nangangaral ng katotohanan. At ikatlo, sa kanyang matinding pagbabasa ng banal na kasulatan. Book reader talaga siya. At siya ay talagang naunawaan niya ang lahat. At siya po'y naligtas at alam natin siya ang naging father of Reformation. At the same time, father din siya ng doctrine na Catholic, Roman Catholic doctrine. Pero mas mahalaga ang Reformation. At dito sa ating pag-aaral ngayong umaga, napakalaga po ang panalangin. At ang panalangin ito ay kay Apostol Pablo. Kung ating titignan kung bakit si Pablo ay gayon na lamang manalangin tulad ni Monica na walang tigil sa kapanalangin, kung ating babasahin ng verse 9 sa unang line, ang sabi nito, kaya't mula ng araw na aming marinig ito. Now, alam natin ang context niyan, immediate context ay sa verse 3 hanggang 8 ng chapter 1. Nung marinig ni Pablo na ang mga taga-Colosas ay tumanggap ng pananampalataya kay Kristo at ang kanilang pag-ibig sa kapwa-kapatiran ay wala pong humpay. Pag-ibig ang nananalaytay sa dugo ng mga Kristiyano sa Colosas. Kaya hindi nila maaring talikuran ang Diyos, si Kristo, at ang pag-ibig pakikiramay sa kapwa mananampalataya. At dahil dyan, nanalangin si Pablo na kung ano na ang kanilang tibay sa kanilang kalagayang pananampalataya, ay higit pa silang umunlad. Higit pa silang umunlad at ito ang pag-ibig ni Pablo sa kapatiran. Kaya si Pablo po ay wala pong humpay sa kakapanalangin sa kanila. Bagamat ang iglesia sa Colosas, hindi siya nagpasimula nito. Kundi ang nagpasimula nito ay isang alagad niya o kasama, disciple of Christ through Paul, na walang iba kundi si Epapras. Ang puso ni Epapras, nakuha niyang puso ni Pablo kung paano nakuha ni Pablo ang puso ni Kristo.
Si Epapras handang pumunta sa iba't ibang lugar hanggang matagpuan niya isang maliit na bayan ng Colossus sa Asia Minor, sapagkat ito ay natakpan ng mga malaking iglesia, malaking lugar, city like Ephesus, Galatians. Nanatili ito, pero itong pinuntahan ni Epapras upang pangaralan ng salita ng Panginoon dahil mahal niya ang mga tao. Tulad ni Pablo, ibinuwis niya ang kanyang buhay. Kaya ang sabi ni Pablo, natanggap ninyo ang ebanghelyo sa pamamagitan ni Epapras. At dahil nakita nila ang pag-ibig ni Epapras, ganon din po ang naging pag-ibig ng mga taga-Kolosas sa kanilang kapwa mananampalataya. Narinig ni Pablo kung paano ang tunay na tumanggap ng ebanghelyo at namumunga ng pag-ibig ang mga mananampalataya. At dito natin tignan ano ba yung pananalangin ni Pablo na dapat nating tularan. No, natutunan natin nakaraan sa ating pag-aaral series about this Colossians, Book of Colossians, sino ang Kristiyano bilang Kristiyano sa verse 1 and 2, at nakita rin natin ang bunga ng ebanghelyo, at ikatlo, ang tunay na lingkod ni Kristo na walang iba kundi si Epapras, at ngayon naman ang panalangin karapat-dapat kay Kristo, at ito ang panalangin ni Pablo. Now, gusto kong basahin ang verse 9 and 10 ulit para sa ating pong kalinawan. Ganito po ang pagkakasabi sa verse 9 to 10. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, hindi kami tumigil ng pananalangin para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Now, ang layunin natin sa pag-aaral na ito ay upang maunawaan natin ang laman ng pananalangin ni Pablo para sa iglesia. Para sa iglesia. At ikalawa, mahikayat tayong lahat na mamuhay ng karapat-dapat kay Kristo, at kayon din ikatlo, ituro ang bunga ng kaalaman ng Diyos araw-araw sa ating buhay. So una, tignan natin ang pananalangin ni Pablo. Verse 9, ganito po ang pagkakasabi sa unang linya o unang phrase, hindi kami tumigil sa pananalangin para sa inyo. Now, pag sinabing sa Griego kasing salita, kung ano yung una na salita at pangungusap, ibig sabihin, ini-emphasize yun, binibigyan ng diin. Kaya si Jesus Christ, pag sinabing, truly, truly, I say unto you, mabigat yung truly, truly, ini-emphasize niya, kaya nga, dinodoble-doble. Kaya napakalaga po, natignan natin yung hindi kami tumitigil. Ito'y nagpapahiwatig sa atin as a Christian. Huwag tayong tumigil sa kakapanalangin. Kadalasan sa atin, nananalangin lang tayo pag may nakalimutan, kapag nabigla, kapag nasaktan, kapag may problema, pero hindi tayo nananalangin tulad ng sinabi na dapat buhay natin ang pananalangin. Ang prayer ni Pablo rito ay walang tigil. So sa makatwid, ito'y nagpapaunawa sa atin na ang buhay Kristiyano ay sinasamahan ng patuloy na panalangin. At ang panalangin, walang tigil, ang sabi rito, para sa inyo. Kadalasan po, masyado pong selfish yung ating panalangin sapagkat nakatuon lang sa ating personal needs. Pero as a Christian, si Pablo bilang isang leader ng iglesia, ang kanyang panalangin na walang tigil ay nakatuon sa kapakanan ng kapwa, hindi ng kanyang sarili. Bagamat kailangan nating manalangin, but we live by faith, that faith ang siya pong nagtuturo sa atin na tayo nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay ng Diyos. At tayo po ay hindi pababayaan ng Diyos.
So kailangan nating huwag tumigil para sa inyo, para sa ibang kapatiran. Si Pablo po ay nagmamalasakit sa espiritual na kalagayan ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya yung ating prayer meeting po mga kapatid, ay hindi po ito prayer para sa ating sarili. Tayo ay narito para mamagitan sa pangangailangan ng iglesia, ng kapatiran, ano ng kanilang kalagayan. Kaya nga, ang prayer meeting ay para sa mananampalataya, para po sa ibang tao. Tulad ni Monica, mga kapatid, nanay ni Agustin, hindi tumitigil sa kakapanalangin para sa kanyang anak. Nakikita niya lalong lumalala, lalong dumidilim ang kanyang buhay, pero hindi ito naging dahilan para tumigil si Monica. Ganon din po si Pablo, hindi siya tumitigil sa kakapanalangin, bagamat hindi niya aktual na nakita ang mga kapatiran sa Colosas, bagamat hindi niya napangaralan, ngunit siya ay nagtitiwala kay Epaphras. Tulad ni Epaphras na siya naman ang nagbabalita kay Pablo kung anong nangyari sa mga kapatiran sa Colosas. Kaya nga, sa prayer natin, sa buhay natin, ang first step na dapat nating bigyan ng halaga ay ang pagpapalalim po ng ating panalangin. Sapagkat ang panalangin po, habang tayo lumalalim sa panalangin, lumalalim po ang ating pamumuhay espiritual. Now, saan tayo ikuha ng mga panalangin? Hindi sa ating sariling lamang, yung ating unawa o ano yung alam natin. Dapat ang basis ng ating panalangin, mismong salita ng Diyos. Atin itong ibabalik sa Kanya at pangawakan, Panginoon, sinabi ninyo sa ganitong talata, ganitong salita ninyo, na kayo ganito, tapat kayo. Ang Panginoon, hindi siya hindi sa Kanyang salita na ibinabalik natin. Di ba? Pagka tayo naninisi ng tao, binabalik natin yung Kanyang kamalian. Hindi siya makatanggi. Mga tuwira man siya, alam natin nagsisinungaling siya. Pero ang Diyos, kapag ibinabalik natin ang Kanyang salita, alam natin pangako ng Diyos na diringgin niya ang iyong panalangin. Kaya nga, ang basis po ng panalangin natin ay dapat buhat sa Kanyang salita. Kaya tingnan mo si Agustin, siya po ay reader ng Bible. Hindi lamang Bible, kundi simula noon, lahat ng klase ng libro binabasa ni Agustin, kaya ganun ang katalinuhan niya. At ganon din ang mga anak natin pagka book reader talaga, kung tawagin ni mga bookworms, matatalino yan. Matatalino yan. Pero ingat lang, baka kung anong mga libro ang kanilang binabasa. Dapat mas maganda kung banal na salita. So, yun po ang dapat nating bigyan ng halaga. So, anong laman ng panalangin ni Pablo? Unang-una, wala siyang tigil. Yun ang kanyang unang-una. Walang tigil ang kanyang pananalangin para sa kapakanan ng iglesia. Ikalawa, anong nilalaman ng panalangin ni Pablo? Verse 9 again. Buuin natin pagbasa. Hindi kami tumitigil sa pananalangin para sa inyo na kayo'y mapuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Malaman po yung panalangin ni Pablo. Hindi lang kung ano yung sumagi sa isip niya. Hindi lang kung ano yung nakita niya sa mga tao. Hindi niya nakita ito. Pero ang hangarin niya ay mapuspos ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa sa Diyos. So dalawang tignan natin. Ang nilalaman ng panalangin ni Pablo para sa kapakanan ng mga kapatiran. At sana ito rin ang maging laman natin sa ating panalangin sa ating mga kapatid. Katulad kanina, pinanalangin natin ang kalagayan ng ating mga kapatid na may mga karamdaman at iba pang mga dahilan. Pero hanggang dun lang ang ating panalangin, na sila'y gumaling, na sila'y pagpalain ng Panginoon. Pero bihira sa atin ang manalangin tulad ng nilalaman ng panalangin ni Pablo. Higit po ang spiritual na pangangailangan ng mga kapatid ang dapat nating panalangin. Higit, hindi lang sa mga physical needs, material needs, kundi spiritual needs. Ang sabi ni Pablo rito, may dalawa. Ang sabi ni Pablo, mapuspos kayo.
ma-filled, mapuno. Mapuno. Ibig sabihin, hindi lang basta umawas. Sabi, unang-unang laman ng panalangin ni Pablo, hindi lang basta kaalaman, kundi ang kalooban ng Diyos, na sana'y sumakanilang kalooban ng Diyos. Ito ang kaalamang magtutuwid ng ating pananaw. Mapuspos ng buong wisdom and knowledge ayon sa Espiritu. Na hindi sinabing ayon sa mga libro, ayon sa iba pang mga kundi ayon sa Espiritu, wisdom and knowledge, karunungan at kaalaman, kaunawaan. Hindi karunungan ng mundo. Sapagkat ang tao punong-puno ng karunungan ng mundo. Pumunta ka lang sa Facebook, punta ka sa YouTube, andyan lahat yung mga tinatawag na mga shorts, views, at iba pang mga TikTok at Instagram. Andyan lahat, makikita mo, isang tingin mo lang sa kinikilos, nagkakaroon ka ng karunungan, nagkakaroon ka ng kaalaman. Pero yan po'y pangmundo. Ang hinihingi ni Pablo rito ay karunungang ayon sa Espiritu. Hindi karunungan ng mundo, kundi espiritual na karunungan mula sa banal na Espiritu. Na alam natin, ang karunungan ng banal na Espiritu saan po magmumula? Sa banal na kasulatan. Sapagat ang banal na kasulatan ay Espiritu. At ang Espiritu rin ay ang banal na kasulatan. So doon tayo makakuha ng totoong karunungan, kaalaman ng banal na Espiritu. Hindi lang utak ang kailangan dito upang magkaroon tayo ng karunungan at kaalaman, kaunawaan, kundi puso at espiritu na puspos ng Diyos. Puso at espiritu ang kailangan natin dito, na siyang puspos ng Diyos, na siyang makakatanggap ng karunungan. Kaiba pong karunungan ngayon ng isang mananampalataya. Tulad ng GPS, di ba? Ang GPS kailangan ng signal. Hindi gagana ang GPS kung walang tamang signal. Ganon din ang buhay natin, hindi tamang karunungan at kaunawaan ng spiritual kung wala pong kilos ang banal na Espiritu. Kaya huwag tayong umasa, bagamat kailangan natin ng karunungan at kaunawaan ng mundo para hindi tayo magiging bugnoy, kailangan natin ng higit na karunungan at kaalaman ng Espiritu. At saan tayo makakuha niyan? Tulad kay Augustine, nakuha niya sa pakikinig doon sa mga tapat na mga ngaral ng salita ng Diyos. At nakuha niya ang kaalaman at karunungan sa kanyang matinding pagbabasa ng salita ng Diyos. At hindi sa anumang chismis sa kapaligiran. Kaya nga, puspusin tayo ng Diyos ng kanyang karunungan. Tungkulin nating makinig sa pangangaral, sa mga pagtuturo, at tungkulin nating magbasa ng salita ng Panginoon at humingi ng tulong sa Espiritu na ipaunawa sa atin. Sapagkat tulad ni Nicodemus, bagamat alam niyang salita ng Diyos, ang Biblia, pero makalaman ang kanyang pangunawa sa salita ni Kristo. So kailangan natin ng Espiritu upang maunawaan natin ang espiritual na salita ng Diyos. Kailangan natin ang pagbabasa. Kaya nga, sanayin natin at ugaliing makinig lagi ng pangangaral ng salita ng Diyos at pagsunod nito. Sapagkat ang kaalaman, kung wala pong pagsunod, ay wala pong karunungan. Sapagkat ang totoong wisdom ay ang pagtanggap ng kaalaman na kanyang naunawaan at ipinamumuhay ito. Kung walang pamumuhay, wala kang karunungan. Marami kang marinig na katotohanan, pero kung hindi mo sinasagawa, wala kang karunungan. Mananatili ka pa ring mangmang. So yun po yung nilalaman. Una, kaalaman ng kanyang kalooban. Yun ang gusto ni Paul. Panalangin niya. Bagamat mga Kristiyano ito, ay sila'y lumago sa kaalaman ng kalooban ng Diyos. At ikalawa, mapuspos sila. Yung una, sila po ay mapuspos ng wisdom and understanding sa Espiritu. At ikalawa, mapuspos sila sa kaalaman ng kanyang kalooban. Ng kalooban ng Diyos, hindi natin matatagpuan kung saan-saan. Mayroon pong mga pahiwatig ang kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Tulad lamang ng iyong anak na maliit pa lang,
sabihin sa iyo, Nay, bakit wala kayo sa prayer meeting ngayon, Miyerkules? That is, karunungan, nagmula sa isang bata, sanggol, na walang kaalaman. Ginagamit ng Diyos. Minsan naman, may karanasan ka na araw ng prayer meeting, halimbawa, nakagat ka ng tuta. Every time nakita ka ng tuta, naalala mo, Miyerkules yung, kasi hindi ako dumalo ng prayer meeting. So, may wisdom doon. Di ba? Every morning, may sinasabi lahat ng paligid natin, pero kaiba yung pong kaalaman ng kanyang kalooban mula mismo sa kanyang salita. Kaiba yun. Pero ginagamit ng lahat ng Panginoon sa lahat ng bagay, lahat ng probidensya para sa ating kabubuti na tayo ay laging nasa Diyos. Di ba? Romans 8:28. And we know, alam natin, that in all things, whether good or bad, God works together for good for those who love Him. So, napakalaga po nito. Kaya nga, ikatlo mga kapatid, una nakita natin ang panalangin ni Pablo, walang tigil. Ngayon nakita natin ang nilalaman ng panalangin ni Pablo, kaalaman ng kanyang kalooban, wisdom at pagkaunawa sa Espiritu. Then ikatlo, layunin ng kaalaman. Layunin ng kaalaman ng panalangin ni Pablo. Verse 10 sa unang bahagi. Ganito ang sabi, nang sa gayoy, yun ang dahilan, ng panalangin. Nang sa gayon ay mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Panginoon. Na kung wala pong kaalaman, wala pong wisdom mula sa salita ng Diyos, hindi tayo makapamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, nang sa gayoy ay mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Panginoon na kalugod-lugod sa lahat ng mga bagay. Yun po yung layunin ng kaalaman ng panalangin ni Pablo. Una, mamuhay tayo na karapat-dapat kay Kristo. Mamuhay tayo na karapat-dapat kay Kristo. Ang karunungan po, ang wisdom na ating ipinapanalangin sa Diyos para sa ating kapwa, ito po ay may layunin. At ang layunin dito, mamuhay na ayon sa Panginoon. Hindi sapat ang magkaroon tayo ng alam what is good and what is bad. Kailangan natin ang malaman ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, isinasabuhay natin ang ating kaalaman. Wisdom, yan palagi. Wisdom, naghahanap tayo ng wisdom. Pero kadalasan sa mundong ito, naghahanap ng wisdom para ipakitang magaling siya. But ang wisdom na hinahanap natin dito, tulad ng panalangin ni Pablo, ay upang makapamuhay tayong karapat-dapat kay Kristo. Yun po ang tamang wisdom. At hindi lamang yun, mamuhay kayo ng kalugod-lugod sa lahat ng mga bagay. Una, mamuhay tayong karapat-dapat kay Kristo. Ikalawa, mamuhay kayo na kalugod-lugod sa lahat ng mga bagay. In all things. Pag sinabing in all things, lahat po ng bagay. Hindi lamang sa simbahan tayo nagiging mabait, maging Diyos nun, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay natin, trabaho, pamilya, eskwelahan, kung saan man, sa barkadahan man, kaibigan man, lahat ng pangugali natin ay mamuhay tayong kalugod-lugod sa Diyos. Ating mga anak, kapag wala tayo sa kanilang paningin, malaya silang gawin anumang gusto, kalugod-lugod sa kanilang sariling gusto. Pero turuan natin na sila'y mamuhay ng kalugod-lugod ayon sa kalooban ng Diyos. Masanay sila. Nang sa ganon, anumang sandali, anumang pagkakataon, tiwala tayo sa ating mga anak dahil naturuan natin sila. Ngayon, marahil anak nyo, dalaga na, binata na, sabi nyo, binata na yan, may utak na yan, may sarili na yan. So, mahala sila. Mapahamak sila, hindi problema nila. No. Ikaw, tatay, mananagot sa Diyos.
ikaw nanay, mananagot sa Diyos kung bakit nyo pinababayaan ang inyong anak mamuhay sa kanilang sariling kalayaan. Ang kalayaan natin na dapat masaklawan ng karunungan ng Diyos. Nang sa ganon, anuman ang kanilang ginagawa, nagtitiwala tayong magulang dahil naturuan natin ang ating mga anak. Maging kalugod-lugod sila sa lahat ng bagay. Tulad ng may estudyante, talagang nagpupursige na makakuha ng mataas na exam sa kanilang mga examination. For what purpose? Bigyan nila ng kasiyahan ng kanilang nanay. Di ba? Di ba? Mga students, gusto nyong bigyan ng lugod ang inyong parents. Ganon din tayo, mga kapatid. Maging tapat tayo sa lahat po ng ating ginagawa upang mabigyan natin ng kapurihan ng ating Diyos. Nakikita niya lahat ng kilos natin. Nakikita niya ng puso natin. Masama yung puso natin. Pero kung binibigyan natin ng lugod, may wisdom tayo mula sa kanyang salita, alam natin, binibigyan natin ng lugod ang Panginoon. Kaya, mapagkatiwalaan tayo as a Christian. Ganon din tayo. Kaya tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Tanungin natin ang ating mga sarili, kalugod-lugod ba ang aking pamumuhay sa harap ng Diyos? Karapat dapat pa akong paniwalaan ng aking mga anak sa lahat ng sasabihin ko, sa lahat ng nakikita nila sa akin. Ako ba'y nakakalugod sa Diyos? At isang tanong pa, mga kapatid, bilang magulang, sinisikap ko bang baguhin ang pananalita ko sa aking mga anak na makapagbibigay sa kanilang wisdom? Sinisikap ko ba ang aking pananalita? Sinisikap ko ba ang aking kilos? At lalo na sa aking mga desisyon? Na ito ba'y karapat-dapat sa pangalan ni Kristo at ikatutuwa ng pamilya ko bilang magulang. So, dapat nating unawain ng panalangin ni Pablo, walang tigil, may layunin. At ang layunin ay maging karapat-dapat kay Kristo at maging kalugod-lugod sa lahat ng bagay. At pang-apat, mga kapatid, tignan natin ang mga bunga ng karapat-dapat na panalangin. Verse 10 again, buuin natin pagbasa ang verse 10. Ganito, upang kayo'y lumakad ng nararapat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Ang sabi po rito sa ating talata, na namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa kaalaman ng Diyos. So mayroon po itong concern tungkol sa pamumunga. Tingnan natin ang dalawang pamumunga na makita sa buhay na karapat-dapat sa Diyos. Unang-una, namumunga sa bawat gawang mabuti. Tayo, likas sa atin na talagang hindi na natin pinag-iisipan, naging ugali na natin na gumawa ng hindi tama, hindi mabuti. Pero kaiba ang buhay Kristiyano sapagkat kanyang minamasdan ang kanyang kilos, desisyon at gawa na ito'y tiyak na mabuti. Kaya sabi ni Pablo, magkaroon tayo ng spiritual eye sa ating ginagawa sa bawat gawang mabuti. Ang gawang mabuti, mga kapatid, ay nagiging automatic sa atin kung tayo po ay filled with knowledge. Knowledge sa bunga ng Espiritu. Napag-aralan natin ang bunga ng Espiritu. Natapos natin yon. Bawat kilos natin, yun ang bunga ng Espiritu. At kung puno tayo rito, alam natin, tayo po ay nakakamuhay ng good works. At ang good works po ay hindi sa pilitan. Hindi po sa pilitan.
Sapagkat ang good works, ito'y tinakda ng Diyos sa atin. Ephesians 2 verse 10, tayo ang pinakamahusay na gawa ng Diyos kay Kristo na inilaan sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos para sa atin na siyang dapat nating lakaran. Kanya nga po, good works. Halimbawa, yung ating pagmama sa ating kapwa. Katulad kanina, in-announce si Pastor RJ na tayo magkakaroon ng shower of blessing. That is good works. Sapagkat alam natin kung sino yung tutulungan natin. Yung ating pakikiramay sa ating mga kapatid na namatayan ay isang good works na inihanda ng Panginoon para i-lift up ang kanilang nadulungkot na puso. Patibayin sila, i-edify, encourage sila. Sapagkat isang araw tayo rin naman ang dapat lang i-edify, encourage ng ating kapwa. Kanya nga, namumunga sa bawat gawang mabuti. Hindi ito sa pilitan o hindi ito pinipilit, kundi natural na resulta ito sa ating kaugnayan kay Kristo. John 15 verse 5, ganito ang pagkakasabi, kinumpara ni Christ ang kanyang sarili bilang puno at tayo mga sanga. At tayo mga sanga, ibig sabihin may kaugnayan tayo kay Kristo sapagkat kung tayo hiwalay kay Kristo, wala tayong magagawa. Sabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo, you, ang mga sanga. Hindi sinabi ni Christ na baka kayo ay isa sa mga sanga ko. No, kayo, you, ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, kapag tayo nananatili, mga kapatid, hindi ating trabahong manatili, ang sabi ni Christ, ako'y sa Kanya. Nakakapanatili tayo sa puno sapagkat ang puno mismo ang umaangkin sa atin. Kaya ang sabi sa akin at kayo'y sa Kanya ay siyang nagbubunga ng marami. So natural lang ang bunga natin ng pagbibigay good works sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Magagawa ninyong tumulong sa kapwa pero pakunwari, pagyayabang. Magagawa ninyo. Pero apart from Christ, lahat yun, nothing. It's nothing. Kaya nga, ito po yung mga bunga na karapat-dapat, tayo'y maging mamunga filled with good works. At hindi lang sa good works, kundi sabi po sa ikalawa, mamumunga sa kalaguan sa kaalaman ng Diyos. Dapat lumalago tayo sa kaalaman. Kaya nang nakita natin kay Augustine, lumalago siya dahil sa bunga ng isang tapat na lingkod at lumalago siya dahil sa kanyang masinsinang pagbabasa ng salita ng Panginoon. So, kaalaman, kalaguan sa kaalaman ng Diyos. Ang Kristiyano ay patuloy dapat na lumalalim ang buhay spiritual. Dapat wala na yung mga inggit, yung mga pagsisinungaling, pagmamalaki, pagyayabang. Dapat lumalalim tayo sa spiritual na buhay. Huwag tayong manatiling sanggol. Lagi sinasabi sa banal na kasulatan, huwag tayong manatiling sanggol. Sanggol, maraming katwiran. Kasi. Dapat marunong tayong magsalita ng totoo. Hebrews 5:12, ganito ang pagkakasabi mga kapatid. Hebrews chapter 5, verse 12, ito yung naging problema sa mga Kristiyano dito sa Hebrew. Dahil sa matinding mga pag-uusig, pinapatay, binabalatan sila rito. Minsan, talagang nanghihina, nanlalambot sila at nag-uugaling bata. Kaya sabi rito, sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guro na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. Kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran. Palibhas ay isa siyang
sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa hustong gulang na hindi sa pagsasagawa ay nasasanay, dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pagdama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Tingnan mo ang isang sanggol, di ba? Paulit-ulit mong balik uli yung mga tinuro mo, yung mga paalala mo, kailangan balik-balikan mo yan. At kapag sila'y sumagot, ganun na naman sa susunod. Pero ang may tamang kulang na ay marunong na siyang umunawa, magsalita ng tama. So, makikita natin kung ating titignan ang ating kapaligiran, mayroong mga nagsasabing Christian for 30 years, 40 years, pero hindi pa nila unawa ang mga bagay. Sa tingin nila sila spiritual, magagaling, mahusay. O nangangaral na. Tulad ng ipinatutuo ko sa membership class, na mayroong kininstitute si Pastor Steve na isang malaking iglesia, thousands ang mga dumadalo. At nung magkaroon na ng membership class, nasa 300 na lamang yung mga totoong Kristiyano. At panghuling in-interview yung pastor. Magaling na pastor, theological na pastor, magaling. Mahusay magpaliwanag tungkol sa Diyos, tungkol sa doktrina. Pero wala siyang personal relationship with Christ. Nung tanongin siya ni Pastor Steve, umiyak siya. Pero sabihin ng Panginoon, iyak na yun. Binalikan ulit ni Pastor Steve ang simple question sa interview. Doon lang niya nasagot. Kaya, hindi nababatay sa husay, galing, tapos ng Bible school, ang pagiging pastor. Ang pagiging pastor is a calling, isang tawag. So, dapat lumalago. Tulad ng isang halaman. Kapag nag-aalaga ka ng halaman, para lumaki yan, para mapakinabangan mo, didiligan mo yan araw-araw. Titignan mo yan araw-araw, ano nangyari? Katulad ng may sinaboy si David sa bahay namin, sa may bakuran namin ng buto ng alokbati. Lagi na namin chine-check. Nililinis ko rin minsan yung dinidiligan. Ngayon, every morning, tanghali, kumakain na kami ng alokbate. Dahil namunga Ang sarap, mga kapatid. Wala na akong kanin, alokbate na lang, tsaka sardinas. Niluto ng anak ko. So, lumalagong kusa pagka inaalagaan natin. Araw-araw dapat nadidiligan ang ating kaalaman. Unti-unti tayo lumalaki at lumalago at nagbubunga sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Kaya tanong ko, lumalago ka ba, kapatid? Lumalago ka ba? Tumitibay ba ang iyong pag-ibig sa Diyos? Napapakinabangan ba ng iba? Kumusta ang kaalaman mo sa Diyos? Basta sumampalataya ako sa Kanya, baliktarin mo ng mundo. Basta sumasampalataya ako. Tanong mo, ano yung sinampalatayanan mo na kaya mong panindigan kahit bumaliktad ang mundo? Dapat alam mo yun, yung ating pananampalataya. So, sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang panalangin ni Pablo ay nagpapakita ng isang modelo ng espiritual na pag-aalaga. Panalangin ay hangarin natin na tayo punuin ng kalooban ng Diyos. Nang sa ganon, whatever we do it for the glory of God. Yan yung sinabi ni Paul, di ba? 1 Corinthians 15 verse 31. 1 Corinthians 10:31. Whether you eat or drink, whatever you do all for the glory of God. So maglaan tayo ng panahon, mga kapatid. Mamuhay ng may karapat-dapat sa Panginoon, mamunga ng mabubuting gawa. Hindi na kailangan paalalahanin, utusan tayo. Do good works. Gawin natin. Lumago sa kaalaman ng Diyos. Kaya, panalangin muli. Tanong sa sarili,
dapat tayong maging masigasig sa panalangin. Huwag lang prayer meeting, kundi araw-araw dapat masigasig tayo sa panalangin. Kasi ang panalangin, mga kapatid, ulitin ko na naman, ito ay kasangkapang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ang Diyos po ay may tutulad natin sa isang balon na malalim. At ang lamang tubig doon, yun yung inihandang blessings ng Panginoon sa atin. Handang ibigay sa atin yun anytime, yung tubig na yun. Pero hindi natin makukuha sa ating sariling pagsisikap. Hindi natin makukuha sa ating sariling paraan. Ang Diyos ay nagbigay ng means at ito yung timba, the prayer. Yung prayer natin like timba, na kung gagamitin natin, ihuhugos natin doon, gaano mang kalalim yun, sapat yung lubid na binigay ng Diyos, aabot sa kanyang itinakdang blessing na mayroon ng 10 taong nakalipas, 20 taong nakalipas na hindi mo natatanggap dahil hindi ka nananalangin. At pagdating doon, madadala mo na. Kaya ang Diyos po ay handang sumagot sa panalangin kung tayo ay nananalangin. Amen? Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo pong mensahe ngayong umaga mula po sa kasipagan at buong pusong panalangin ng iyong lingkod na si Pablo. Bagamat siya'y patay na, ngunit ang kanyang mga itinuturo mula sa iyong kalooban ay buhay pa para sa amin upang kami turuan at palakasin na gawin namin ang iyo pong itinakda at ibinigay na kasangkapan ng kasagutan ng iyo pong biyaya. Walang iba kundi ang panalangin. Maraming salamat po, Ama. Dalangin namin na mayroon kaming mga kapatiran, mga minamahal, na sila'y maabot ninyo sa kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus.